Okay, so good afternoon everyone. Grabe, Sunday. Friday na naman. So, hello, good afternoon po. Please let me know if you can hear me sa ating comment section there. Ayan. So, para naman ma-hi, hello namin at ma-announce natin kung nasan kayo nagwa-watch. So, sige, let us know. Hi, Miss Karen. Hello po. Yes, oo, na-miss natin last week, no? So, I hope everyone is okay, lalo na dun sa nangyaring earthquake. Ayan, patuloy po tayong mag-pray sa mga, sa Abra yun, di ba? So, thank you, Miss Johan. Happy Friday! Yes! And maulan na Friday po sa amin. Sa inyo po. Nakakagutom na naman, no? Bad weather. And nakakagutom. Ayan. So, hello, hello. Sa ating mga viewers, currently we have 22 viewers. Hello, kamusta po kayo? I hope you're doing okay. Ayan, so, ayan. So, ngayon, medyo solo flight lang tayo. Ayan, I think I'm not sure kung internet or power interruption kay Miss Alfie. Ayan. Um, sino nang excited sa ating guest for tonight? For this afternoon. Oh, excited na naman ako for another inspiring story na mapakikinggan po natin. Okay, sige, sige. Ah, ayan. So, hi, Miss Grace. Good afternoon. Hi, Ken. Hi, Miss Ken. Good afternoon. Hi, Miss Evangeline. Hello. Miss Mary Grace. Hello din po. Good afternoon. Miss Gladys. Hello. Sir John. Hi. Ayan, nandyan na siya. Okay, sige. Medyo hindi ko lang makita masyadong aking screen. Isa lang natin konti. Yan. So, sa mga team po ni Miss Melanie, yan. Nandyan ba kayo? Ayan. So, ayan. Good afternoon. Rainy Friday here in Naga City. Hi, Miss Mariel. Hello, Sir Ian. Good afternoon din po. Ayan. Sige lang. Good afternoon, Miss Sol. Ayan, Miss Mary Grace. Hello. Yan, sige po, itag niyo na po yung mga team members nyo or any colleague or friends or loved ones na gusto yung ma-inspire na naman sa ating Friday Pray Story. Ayan, hi Zaira. Good afternoon. Sige, let's start, I guess. Pwede na tayong mag-umpisa. Hindi ko kasi makita yung ating yan. Okay, sige po, wait lang. Okay, sige, ito na. Good afternoon, everyone. Again, welcome to our Friday Praise Story. One of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So this afternoon, let's practice our thankfulness muscles. Sinong gustong ma-inspire na naman ngayong Friday? Ako. So by the way, my name is Sherry and I'm so excited to introduce our guest for this afternoon. If you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. So let's introduce our guest. Huwag na nating patagalin. I would like to introduce our guest for this afternoon. She went through all the board exam blues. Sino yan? Sino mga naka-experience yan? Until she felt that accounting profession is not for her. She then tried the BPO industry for almost 8 years. The salary was great, but it's taking a toll on her health. Then tried being ESL teacher for a little over 4 years. Due to her eagerness of looking for more, she encountered TS Bob, which is the Shepherd Virtual Accountants and Bookkeepers. Ayan po ang ating Facebook group. She made sure to immerse herself in the free resources available in the group. In every free webinar, she was there. And because she applied the things she learned, she now has her first client. Let's learn more of her inspiring story in today's episode of Friday Praise Story. Let's all welcome Miss Melanie Pakitol.
Tama po ba yung pronunciation ng last Yes name? po. Yes po, Coach Ari. Nice. Hello po, Miss Mel. Kamusta po kayo? Okay naman po. Kinakabahan kasi dati for the past year, napapanood ko lang kayo. So it's really a pleasure na makausap ko kayo. Wow! Tapos kayo pa yung guest, di ba, Miss Opo. Melanie? Wow! Nakakatuwa naman. So, na-excite kami. Huwag na nating patagalin yan, Miss Melanie. So, how young are you? Ayan, yun agad yung tanong eh, di ba? 37. Akala ko, Grabe. 27. Ay, wow. Hindi naman halata. So, taga-saan po kayo ulit, Miss Melanie? Baguio po. Baguio. Kamusta ang Yes. weather dyan? Well, thankful hindi maulan. Unlike yesterday, malakas ang ulan. So, umaayon siya sa akin today. Otherwise, Yes. hindi ko kayo maririnig ng maayos. Wow, okay, grabe. So, malamig. Malamig na dyan, tapos pag umulan pa, mas malamig. Mas malamig. Yes, okay. So, praise God, okay yung weather this afternoon. Kami naman yung maulan. Ayan. So, yeah, do you have your own family na po ba? Kids? A single mom po. Single mom. Ilan Yes. po yung kids nyo? Isa lang, she's 9. Wow, dalaga na rin. Nabilis lumaki ng mga bata ngayon talaga. Yes So, baka pinapanood niya si mommy. Hi, baby! Ayan. Nanonood. Naglalaro. No, excited Ayan, siya. sige po. Sige, umpisahan na natin, Miss Mel. So, ang aming first question para sa'yo is, pwede mo ba kaming i-walk through or kwentuhan mo kami ng backstory mo before starting working online? Ayan. Online, yun, no. Parang hindi ko na matandaan kung ilang beses na akong nag-take ng exam. Grabe. After graduation, nag-take ako twice yata, and then out of frustration, parang sabi ko, binasa ko naman yung libro, binasa ko naman lahat ng libro ko, sobrang tangkad na libro, from back to back, front page hanggang likod, tas yung mga reviewers namin, masipag pa akong mag-attend ng mga review. Tapos nung nag-exam na kami, bakit kinulang? Kinulang yung grade ko. So, nung sabi ng father ko, just give it another try. Baka sa second take ka pumasa. Pero the same thing happened po. So, ang ginawa ko out of frustration, sabi ko, bakit naman ganon? Saan ako nagkamali? So, out of frustration po, sinunog ko lahat ng libro ko, sinunog ko lahat ng review materials ko. For real? Totoo ba? Oo. Mga madra. Punta ako kasi bundok sa amin eh. So, punta ako sa bundok para hindi nila ako makita na nag-e-emote ako habang sinusunog ko. Sana may cellphone nun para alam mo na video, no? Yun. Tapos half day ko yata dun sa bundok. Buti hindi nasunog yung bundok sa amin. Ngayon natin nare-reveal yung story yun. Tapos, a month after, nag-decide akong pumunta sa Manila kasi I also have 3 little younger siblings at that time. Pag magre-review pa ako, wala na kaming and we were struggling financially then at that time kasi my parents were nag-separate sila nung time na yun eh, when I took the exam. So, hindi ko naman sila sinisisi na it might be the reason but probably may factor yon. So, a month after I went to Manila, ang unang plan ko was to mag-apply ako sa mga small accounting firms kasi nag-accept naman sila ng non-CPAs. Pero nagulat ako nung binigay nila yung offer sa akin, 10,000 a month. Sabi ko, hala, paano ako mabubuhay? Magpapadala pa ako sa probinsya. True! Tapos nakita-kita ko yung mga billboard dati sa Makati na, kasi sikat na sikat ang BPO at that time na nag-o-offer sila ng 18, ganyan. Pero hindi rin naging madali yung yung pagpasok ko sa BPO kasi hindi naman ako kagalingan sa English before. So parang nasuyod ko na yata lahat ng mga BPO industry sa Makati. Nung hindi ako umubra sa Makati, nag-research ako ulit. So pumunta ako sa Quezon City. Ang layo pa. Sabi ko yung malapit-lapit na lang sa Makati. So nagtagig ako. So nung nakailang din ako eh. So doon ko lately ko lang na-realize nga na
na-expose na pala ako sa rejection even before pa. Kasi natatandaan ko yung 20 resume na inano ko before print ko, naubos yun eh. Nag-print ako ulit eh. Ganun ka Ang dami nun Ayun. Tapos every time na umuwi ako, parang iniisip ko lagi, saan ba ako nagkakamali? Bakit ako palaging bumabagsak? So, parang nagkakaroon ako ng analysis, self-analysis na, dito siguro ako nagkamali, babaguhin ko sa susunod. So, may improvement. Nung una, initial interview lang ako. So, may improvement, naging final interview. Tapos nung nakakuha na ako ng BPO, nung pumasa na ako, na offer naman ako ng 18,000 at that time. That was 2008. Mm-hmm. And sales account na rin siya sa, pwede na to, ganyan. Pero, since, alam mo yun, pag galing ka sa isang accounting course, nasana yung utak mo na yung mahirap yung ginagawa mo. So, Exactly. 1 year lang ako doon. Parang iniisip ko, parang hindi ito yung gusto kong nang mas mahirap. So, may challenge, no? Opo. Tapos may nakita akong isang American bank. Doon ako nag-apply ulit. Nag-exam kami it's actually a US license po. Series 7 and Series 63 as a stockbroker para makapagbenta kami ng stocks over the phone. So sabi ko, accounting ako, kaya siguro naman kaya ko, papasa naman siguro ako. So, luckily naman po, pumasa. So, yung sahod, tumaas po ng tumaas, and then nag-transfer po ako ulit sa isang UK company. Pero, although maganda din talaga yung sahod, but makikita mo yung difference na yung utak mo hindi na siya kasing sharp as when we were younger. Because siguro dahil sa puyat. Tapos nagkaanak na rin ako at that time. Pero I decided po na bumalik na sa Baguio kasi lagi akong nagkakasakit. Parang every month akong may sipon. Every month akong may trangkaso. So sabi ko, mamamatay ata ako dito ng maaga. Hindi ako gumawa ng paraan. So I took the leap of faith po na bumalik kahit hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Tapos ni-refer. Hindi. Nag-take ako ulit ng exam. Mahilig ka sa exam. Sabi ko, siguro naman, papasa na ako. Pero it's the same thing. Konting point na lang, papasa na sana, hindi pumasa. Sabi ko, ayoko na. Tapos nag-ESL po. Nagturo po ako ng business English sa Japanese students. Pero yun nga po, lagi kong hinahanap na there's something that hinahanap ko. Hindi ko parang hindi siya passion para sa akin. Alam kong teaching is a very noble profession kung passionate ka sa profession na yon. Pero nararamdaman ko kasing hindi. Tsaka money isn't there. I think hindi siya ganun kataas. Feeling ko sa compared sa other professions. Tapos while looking po, actually, ang una kong nakita is yung freelance movement kay Sir John. Pero hindi ko rin maintindihan paano ako kikita nang wala akong skills. Tapos one time po, may na-feature na online bookkeeper din sa freelance movement. Tapos hinanap ko yun, doon ko po nakita yung The Shepherd. Tapos doon ko nakita ito na yung hinahanap ko talaga. Tapos every 6 months po, di ba, may opening ng new batches. Inaabangan ko talaga yun. Sabi ko, may free lessons. Tapos alam ko na every free lessons, may kasunod na enrollment. Pero palagi po ako na-frustrate kasi parang, bakit hindi ako maka-enroll? So, ang ginawa ko po, atrasaban din, no? Parang it's either kulang po yung pera or may gagastusin. Tapos, ang ginawa ko na lang po, nung nakita ko po, they were talking about yung QBO, tas zero. Pero it took me 2 months po para ipasa yung both certification na yun eh. Hindi talaga ako makatulog noon hanggang alauna ako ng madaling araw natutulog para lang aralin ko yung QBO, maintindihan ko siya. Kasi feeling ko talaga humina yung utak ko. Masaway.
Tas nung pinasa ko siya, medyo nare-regain ko na yung confidence ko na, kaya ko pala. It's not just about the CPA license na palagi kong hinahabol na ayaw naman sa akin. Yun Parang po. sasakit yung panga ko kakatawa dito, Miss Melanie. Grabe. And nakakatuwa lang kayo yung mga setbacks na tinatawanan mo lang yung mga setbacks. Pero I know, syempre mga times din na talagang nalulungkot ka kasi nangyayari yung mga ganong pagkakataon. Pero yun nga, grabe, no? Grabe yung strength at grace ni Lord sa buhay mo dahil kahit may mga ganong setbacks, ito, nakakayanan mo pa rin. Okay, so yun nga, nandun na tayo sa storing nakapasok ka. Ano pong batch po ba kayo? 10 po. Recent lang. Opo. Okay, so kailan niyo pa po nalaman si TWS, si The Shepherd? Last year? Actually, 2010 pa yun. Sorry, 2020. 2020. Wow, okay. So member na po kayo noon sa group. Yes, sa free group po. Opo. Yes, nice. Okay, so ngayon na dito ka na, ayan, nandiyan ka na sa loob, ayan. Bago natin kwento yung mga wins mo, syempre, pag-usapan din natin yung mga struggles. Ayan, so, kasi di ba na-mention kanina, meron ka nang client. Pero hindi naman talaga madali yon. So, we want to know ano yung mga struggles na pinagdaanan mo at paano mo na-resolve yung mga yun? Yung una po, meron akong syndrome na excited ako sa umpisa, tapos pag tumatagal, nag-wane na yung excitement. Kasi before po kung nag-bookkeeping, nakita ko yung Amazon. So, nag-Amazon ako. Kasi mas mura yung tuition doon eh. Parang 500 lang yata nung time na yun. Pero, hindi ko po siya tinuloy. I don't find the challenge kasi nung ano na yun. Tapos nag-SMM din po ako. Nagkaroon kami ng client. Pero, yun nga yung sa Canva and everything. Pero, wala eh. Hiniisip ko pa rin araw-araw yung bookkeeping eh. then I decided na, sige, ito na talaga. Sa bookkeeping na talaga ako. So, doon na rin ako nag-start na ano. Tapos yung one of my challenges din, other than that po, yung sa confidence, sa self-esteem. Kasi, para sa akin, kung walang self-esteem ang isang tao, hindi mo mafe-feel na you are valuable of what, yung value mo, hindi magre-reflect yung value mo sa ibang tao kung sa sarili mo mismo hindi mo vina-value, parang ganon. So para sa akin, one of the things that I did, kaya rin ako nag-take ng exams ng QBO and Zero, is for me to build my self-esteem muna. Kasi nawala siya nung nag-exam ako. Yun po. Tas rejections din po, a lot of rejections. Nag-try ako ng Upwork, nag-try ako ng OLJ. Parang it's the same thing nung nag-apply ako sa BPO na napakadaming rejections. Parang naulit lang siya. Pero since nadaanan ko na yun, iniisip ko, imposible namang walang maano sa akin dito. Nakakatawa nun. So, yun, na-mention mo about, yun nga, maraming mga distractions kung ano talaga yung path na para sa'yo. So, talagang sinubukan mo, hinanap mo. Pero, dun talaga sa passion dun sa talagang hinahanap ng puso, which is yun nga, bookkeeping, na align talaga dun sa course nyo, Miss Mel. And then, na-mention nyo rin po yung about your self-esteem. Ayan, dahil may mga rejections, ayan, bumagsak sa exams, ayan, parang talagang bumaba. So, I'm happy dahil unti-unti po, nare-regain na ulit yung self-esteem na yan. And kayo pa yung guest this afternoon, diba? So, talagang pinapa-remind sa'yo ni Lord na, okay, hindi pa ako tapos sa buhay mo. Pinagdaanan mo yan kasi merong mga taong dumadaan dyan at
gagamitin ka para maging encourager. Wow! Okay, sige. So, ano pa ba? Meron pa po bang mga challenges? Ayan, halimbawa, ano yung pinagdaanan mo nung naghahanap ka ng first ever client? First ever client, yung ano ba? Nahirapan po ba kayo sa interview? Or let's say, may mga exam na naman doon na hindi na naman napasa? Actually, wala naman po. Sa interview, medyo sanay kasi ako makipag-usap sa mga Yes, oo, CSR. Amerikano, Ano? kaya medyo yung ano lang siguro po talaga, yung paano natin i-take yung rejection. Kasi nung una ko ding rejections, akala ko po kasi madali yung pagkuha ng job. Kasi kung parang maraming nagsasabi na, hindi, maraming naghahanap ng clients ngayon, maraming hiring. So feeling ko nung time na yun, hindi siguro ganun kahirap. Yung unang rejection ko, I really took it hard. Parang isang linggo ko yata ang iniyakan yung tapos parang naisip ko kung iyak ako ng iyak dito, hindi naman ako magkakaroon ng client bigla. Yes. Sabi ko, tuloy ko na lang. Yep. Ayun po. Kung usapang rejection lang naman din, kami din po dumaan sa maraming rejection. At kung iniyakan nyo yan, kami hinagulgulan din po namin yan. Iniyakan din po namin yan. Pero yun nga, syempre, hindi naman tayo mapapakain ng iyak natin at mananatili lang tayo dun sa season na yun. It's like a season lang na dadaan. And pinapatatag lang tayo, di ba, Miss Melo, ngayon. Yes. May susunod na rejection, sigurado kayang-kaya mo na yun. Parang wala na lang. So, next, okay? Nag-iba na yung mindset. So, I can see that there is a growth na sa mindset nyo. So, wow. Grabe. So, ano naman pong sabi ng anak nyo ngayon na, nakakapag-work from home na si mommy? Ayan. Or dati pa po ba kayo dahil nag-ESL po kayo, di ba? Ang difference po, nag-ESL ako na ng 4 years eh. Ang difference is yung pagbili namin ng mga food, mga gamit niya. Dati kasi, once a month lang kaming makakakain ng, Jollibee, ganyan. Ngayon, anytime anak, let's go. Anytime. Yun po. Nakakatuwa naman yun, no? Na mas, yung bonding nyo ngayon, mas galante ang bonding nyo ngayon. Oo. Hindi na kami problema sa Nice. Okay. So, sobrang seni baby niyan. So, yung daughter mo, no? Sige po. Ayan, sabi ni Miss Grace dito, those rejections are redirections. Kaya laban lang. Ayan, sabi ni Miss Mary Grace. Okay, sige. Syempre, gusto din namin itanong sa iyo, Miss Melanie, ano yung mga benefits? Yan, na-mention mo na kanina, mas galante ka ngayon sa pagkain. So, what are the benefits of working from home? Beside dun sa nasabi mo na. Una po, yung pag-aalaga sa anak ko. Kasi hindi ko siya, nung baby pa kasi siya, hindi ko siya naalagaan. Hindi ko nga siya narinig na unang magmama sa akin. Kasi siguro dahil night shift ako, pag uwi ko, tutulog na lang ako. Kasi yung biyahe ko before dati kasi kaming sa Cavite nakatira, tas yung work ko before was sa Taguig. So parang 2 hours ang biyahe papunta, 2 hours pabalik. Pag traffic, mamalas-malasin traffic, 3 hours punta pabalik. Ganon. Hindi ko siya nakitang naglakad, hindi ko siya nakitang yung mga major milestones niya, hindi ko talaga nakita. Kaya ngayon, sabi ko mag-work from home ako, makakabawi ako sa kanya. Yun. Tapos, savings. Kasi yung client ko ngayon, na regular na ako this month. Yay, thank you, Lord. For me, premium client na daw siya. Kasi it's more than $1,000 na po. Kaya madali na lang pong mag-save for rainy season. Yun po talaga. Yes, totoo yan. Tara, Jollibee, Starbucks. Tapos, mas marami ng time to learn other skills po. Kasi ngayon, sabi ng client ko, mag-learn daw ako ng
US taxation. Pinasok niya ako sa US taxation, and maybe daw in the future, I may have the chance daw to visit yung business niya sa California. So, I'm praying for it as well. See, redirection nga. Opo. Redirection nga ang rejections. Wow. Okay. So, keep up the good job, Miss Melanie. So, grabe yun. Nakaka-proud talaga sa pag-fellow Filipinos din, di ba? Siyempre, tinataas natin ang bandera ng Pilipinas. And take note, guys. Hindi ko naman, siyempre, saludo po ako sa lahat ng mga CPAs at board passers dyan. Kasi yung iba kasi talagang nadi-discourage dahil wala po silang title as CPA, they don't have the certification and all, na parang talagang ang baba ng self-esteem. Parang hanggang dito ka na lang, ganyan. Actually, totoo niyan, diskarte lang po talaga. Nasa sa inyo po kung ano yung klase ng life na gusto mong ma-achieve sa buhay. So, syempre, hindi po madali ang road. Yun, nasa sa inyo yan. Talagang matatag ka dapat. Okay? Malakas ang loob. So, ayan, sabi ni Miss Grace, world class. Wow. Totoo yan. So, see you sa California. Yes, So, pray po minamanifest na natin. natin. Siyempre, dinideclare na natin, Lord, pupunta po siya ng California, di ba? In Jesus' name, amen! Yes po. Okay, nice. Nakakatuwa. Nakaka-proud din, Miss Melanie. So, ayan, sobrang daming benefits, di ba? So, eto pa, ayan, dahil sinabi mo yung benefits, ano yung mga bagay na pinapasalamatan mo ngayon na nakakapag-work ka from home? Ayan, syempre, ano naman tayo? Spirit of gratefulness. Ayan. Mhm. Actually, before ako mag-work, nagpe-pray ako na, Lord, salamat. Kasi nakita ko yung group na to, na yung TSVAB. Parang hindi, umaapaw yung puso ko sa pasasalamat kasi kung hindi ko to nakita, nasa na ako ngayon? Yung minsan naiiyak din ako every morning, Lord, ganito, ganyan. Ngayon naiiyak na ako. Sayaw nga. Yeah. Pero yun po, Tears of joy. before I sleep, before I start to work, sabi ko, Lord, gagalingan ko, hindi ko to sasayangin na binigay mo to sa akin. Ayun, nakakayak talaga. Sige lang. Hindi ko siya sasayangin, hindi ko pababayaan na in-entrust mo sa akin tong client na to. Actually, yung client ko na to, since 2018, never na nagkaroon siya ng bookkeeping. So, mas dami-dami akong gagawin, but for me, it's okay. Whatever the circumstance ng business ng client, minsan hindi rin siya sumasagot. Pag may tanong ako, ano to, magsasagot siya sa akin next week na. Yung mga statements na kailangan ko hanggang ngayon hindi pa niya sinisend. Sabi ko, okay, hanapin ko na lang yung mga dapat kong gawin dito. I will utilize what is available kung hindi mo pa masisend sa akin. Kaya parang, although nahihirapan na ako kung anong gagawin ko, but it's really just okay. Ganun po. Kaya marami pa siyang gustong pagawa kasi meron pa yata siyang isang company sa Arizona naman. Sabi ko, it's okay. I will try to help you as much as I can. Basta sumagot ka naman minsan. Ayun, tama yun. Totoo yun. And I like your, yung diskarte mo sa trabaho. Like, yun nga, yung being flexible, being resourceful. Totoo, ganun po talaga. Matututo tayo na mag-work on our own with minimal resources available, minimal answers from our clients. Na tayo mismo makagawa tayo ng solution from our own, di ba? Parang, okay, sige, ganito na yung gagawin ko diskarte, ganyan. So, ipapark ko muna to. Yung mga ganyan. And then, yun nga, nire-utilize mo yung oras din. Okay, yung mga priority, yung mga list priorities. Nakakatuwa, Miss Mel. Kasama yan eh. Kaya siguro natuwa yung client mo kasi yung trait na hinahanap niya, nakahanap niya rin sa'yo. Kasi yung mga client talaga natin, very busy yan. Kaya nga sila nag-hire ng tao kasi they need someone to help them, di ba? So, and imagine binigyan ka ng binanggit yung isang company. So, ibig sabihin, masaya siya sa service na nakukuha niya ngayon sa'yo. So, kaya binibigyan ka pa ng more. Yes. Wow, okay. Yes, coach. And
Nakakatuwa yun. Yan, umpisahan ng araw na may pagpapasalamat. Kasi the more we see yung good dun sa sitwasyon natin ngayon, okay, mas okay, actually yun nga, we start the day with a prayer para mas okay yung buong araw. So, yun po yung ginawa din ni Miss Mel. And yan, wow. Oo. So, yes, God bless you more. Dahil alam ko Thank you tutulungan po. ka ng Panginoon na magawa mo yung best mo diyan. Hindi naman niya bibigyan kung hindi mo kaya. Ako lagi kong pinaniniwalaan 'yon. Hindi niya ako bibigyan ng isang client na hindi ko kaya. And kung dadaan man yung client na 'yon, ibig sabihin, may purpose ako dun sa client na 'yon. Kung hindi man siya magtatagal, tapos na yung purpose ko dun. So, Mm. sa ibang tao naman siya. Opo. Ayun. So, always see the good dun sa sitwasyon. Nice, nice. Okay. So, ito po kaya, pang Miss Universe, how do you define success, Miss Melanie? Napapaisip din ako minsan, success. Kasi for me, sa pinagdaanan ko, for me, success is when I know and I feel na na-achieve ko na yung full potential ko. You know, yung gift natin from God was, it's really, we can do anything. Basta, so for me, meron pa siguro akong potential na hindi ko pa na-achieve. And hindi ko pa alam actually kung ano yun. At So, hindi ko it's rin alam like kung ano. exploring pa yung meaning ng success mo. Parang work in Opo. progress. Opo, opo. Wow. Nice, nice. Okay. Yeah, pero Totoo yun siguro eh. step by Minsan yung step. yes, exactly. Yan. Step by step. Hindi pwede kasi talagang biglaan mo. Overwhelm po talaga tayo. And madalas, ang gusto natin, biglaan, diba? Gusto natin nandiyan na agad when we ask Mm-mm. doon. Pero hindi Mm. ganun kasi talagang way ng Panginoon. So, para mas lalo natin siya pagkatiwalaan eh. Kasi pag nandiyan agad, parang, okay, thank you Lord. That's it. Diba? Parang hindi mo Mm-mm. ganun na-appreciate. Pero kapag yung isang bagay, paunti-unti, mas na-appreciate mo yung process, yung journey, yung time na pine-prepare ka ni Lord dun sa mga bagay na hinihingi mo sa Kanya. Yes. Nice. Tama, coach. Okay. So, meron dito sabi ni Cristita, diskarte lang po. Di naman po ako CPA. Non-accounting grad po. Wow. Nice, nice. So, sabi ni John, this has been one of the best Friday praise in a while. Congratulations daw po, Miss Mel. Thank Ay, you. na-inspire Thank you, si Sir Jan. John. Thank you, Jan. Nice, nice. Merong question dito. Ayan. So, maganda to. Where did you find your premium client po? Through sites like OLJ and Upwork or through direct messaging and building rapport? Nakita ko siya sa isang Facebook group. Nag-post siya doon. Tapos, minessage ko siya. And then, nag-set siya ng meeting like 3 times yata. Tapos 3 times siyang hindi sumipot. Tapos sabi ko, Lord, last one, pag hindi pa siya sumipot, magmo-move on na ako. Sumipot siya. Pero siguro it was okay kasi para napaghandaan ko yung ano niya. Kasi in-study ko yung client getting strategy ni Sir John. Kasi parang wala pa dito sa ano yata, sa free Facebook group natin. In-study ko yung ano yung dapat kong itanong, na feeling, yung parang hindi, yung feeling niya na hindi niya ako in-interview, kundi i-interviewin ko siya, parang ganon. Taking Inaral ko control, siya, yes. opo. Nag-practice ako sa mirror, ganyan. Mga 2 days din ako nag-practice. Effective Ganyan. naman. Kausap mo yung sarili Opo. mo, diba? Opo. Tapos nung hindi na naman siya sumagot 1 linggo, pero dasal ako everyday. Sabi ko, Lord, if this is what, ito yung ibibigay mo sa akin, client, promise, aalagaan ko talaga to. Pero kung hindi, maghahanap na po ako. So, yun naman, nag-email siya ng 1 a.m. yata in the morning. Restless ako, hindi ako makatulog. Nung pagtingin ko sa phone ko, siya na to, sumagot ako agad. Tapos, start na daw ako ng June 1. Yun po. Okay, grabe, nakakatawa yan. So, yun, yes, client getting strategy, which is part of our training as well. So, that's, Yes po. I think, this week na siya. So, wow, okay, na-advance na ni Melanie. So, and nakakuha pa siya ng client. Wow, Yes. congrats! Grabe, ayan o. So, it's a direct po siyang client. So, hindi siya dumaan sa any job site like Upwork and OLJ.
So, wow. So effective. Nice. So ito po kaya, para sa iyo Miss Melanie, sigurado yan mention mo kanina na meron ka ng mga ibang inenrollan na rin na mga courses. For you, what makes a good support group? Um, para po sa akin, kasi yung mga ibang inenrollan ko sa support group, after ng course, they wouldn't care anymore eh. Pag may tanong ka, they don't care. Tapos wala silang ibang, ang sasabihin lang nila, aralin mo yung skill na to para yun ang i-offer mo. Parang ganon. Iba kasi din ang teaching natin dito sa group natin na hindi ko na maano. Parang aralin mo yung problema nila para yun ang aralin mong skill. Parang ganon. Yun po ang pinaka main difference na nakita ko. Tapos for me, a very good support group is respect po sa pace ng isang tao. Doon po talaga ako natutuwa sa group na to. Kasi hindi po tayo pare-pareho ng pace, mga iba, mga mabilis, pero pang sa akin, kailangan mga 3 ulit kong panoorin yung, yung nasa website natin bago ko siya magets, nagno-notes pa ako, ganyan. But I really appreciate na you are respecting our pace and ang daming very willing to help na kahit libre, walang bayad. They're really willing to help yung mga hindi pa masyadong, yung mga katulad kong hindi masyadong mabilis sa matuto. Nice. Okay. It's really ang meaning kasi talaga ng support group is someone who can actually accompany you along the journey. Along yan, kasama yung setbacks, okay? Syempre, more on the setbacks and someone who can cheer you up din kapag na-discourage ka na, diba? So, nice. Oo. So, ito, grabe. Bilis ng oras. Ang bilis din natin, Miss, Miss Melanie. So, ayan. So, sigurado ayan, dumadami na rin po ang mga nanonood. So, ito, sa mga, mga aspiring online bookkeepers, ano kaya yung pwedeng message na iwan mo sa kanila? Okay. Ayan po. Yung pong nabanggit ko kanina, yung self-esteem, kasi kung hindi ka confident sa sarili mo, siguro sa skills, it can follow eh. Madali mo na lang matututunan yun kasi ang dami namang free resources. 'Di ba? Makakakita ka ng sobrang daming resources. Pero if wala kang believe sa sarili mo, wala kang faith na hindi ka makaka-move on agad. We have to know our own worth, our own value. Dati ayoko mag-offer ng more than $5 kasi iniisip ko na, alam baka hindi nila ako i-hire. Pero nagulat ako, hinire naman nila ako na kahit ganun yung rate na sinabi ko. So, yun po, believe na kaya mo. And hindi man nila yung iba man hindi nila makita na you are a valuable person, but the other people can. Tapos, focus po. Alam ko, masyadong guilty din ako sometimes na nahihirapan ako mag-focus kasi ang daming iniisip. Pero focus lang. Yun nga, katulad ng sabi ni Coach Alfie, rejection is normal. Kung dati iniisip natin na hindi siya normal, actually, na-realize ko din sa mga napagdaanan ko, it's normal. Saka mas madami pang tao dyan makakakita ng worth nyo. Po, yun lang. Yun lang, Coach. And minsan, kahit ginagawa mo na nga yung best mo, andyan pa rin yung rejection talaga. And people will, yun nga, criticize you. Kahit wala ka naman din ginagawa. Diba? Yung mga ganyan, it's part of life. And there are things that we just need to accept lang talaga along the way. And yun nga, reminder lang din to remind ourselves then na it's okay not to be perfect. Okay? And another thing is the solution to low self-esteem is to get over yourself and get a higher purpose. So, ayun, napakaganda po ng shinare niyo sa amin, Miss Mel. Um,
Totoo yun. Tayo kasi minsan, we have to identify our weaknesses and work on our weaknesses. And also, syempre, kung alam mo yung weaknesses mo, dapat alam mo rin yung strength mo. Pero madalas kasi minsan, mas pinofocus natin yung weaknesses natin kaysa dun sa strength natin. Wherein dapat yung strength talaga yung bibigyan natin ng pansin. So, ayun, grabe, nakaka-inspire po yung story niyo, Miss Mel. Thank you. I'm sure marami pong nakarelate dyan. So, ang dami pong congratulations here. And so, we have Arlinda. Congratulations daw po. Ayan, si Miss Ping and Krisa saying congratulations po sa win nyo po. And I just believe na after this client, madali na lang yung second, third, if you want to have more. Okay, nasa sayo naman yan. Control mo naman yan. So, ayun, bago po tayo matapos, I just want to read our verse for this afternoon sa ating Friday Prayer Story. So, Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. Okay, so ayun, grabe, isang week na naman po yung natapos. And napakagandang istorya na naman po ang narinig natin ngayong afternoon. Very inspiring. It's worth watching po talaga. Ang ganda ng story. And tunay na pagpapala po kayo, Miss Melanie. I just believe that God allowed those setbacks and challenges in your life to be an inspiration to us this afternoon. So, kanina, sabi nga, rejection is God's redirection. And natutuwa ka naman ba dun sa redirection ni Lord sa'yo ngayon? Oo, natutuwa and yeah, my heart is full talaga. Hindi ko siya ma-explain yung feeling na after nung ilang taon mo ding gusto mong maging CPA, tapos eto na, this is what God has been preparing me for pala. Ngayon ko lang siya naintindihan ng bongga. Yes. Yan. And yun nga, sometimes it will take time talaga dun sa mga bagay na pinagpipray natin. And what God really wants to give us is better than we are asking for. Better talaga. Yun lang, minsan talaga tayo sa area ng paghihintay, nagkakaroon talaga tayo ng issue. So, even me, kasama ko dyan. Tao lang po tayo. So, sa area talaga ng waiting, kailangan talaga natin ng maraming patience. Kaya, you need to lean on God and trust God more. So, ayun po, Miss Mel, and thank you din sa ating mga viewers this afternoon. Sobrang dami pong, nagre-rejoice din po sa inyong victory ngayon. Ayan, so si Johan, sabi niya, we're rooting for you, Miss Lani. Si Zaira, congratulations daw po, Miss Melanie. Si Grace, okay lang yun, Miss Lani. Pang world class ang gusto ni Lord para sa'yo. Oh, wow! Thank you, SGL. Okay. So, si Miss Roseline, congrats din daw po. Wow, grabe. So, yan. Ang dami pong natutuwa sa inyo at sa inyong journey. And naniniwala ko sa mga susunod na months pang yan, baka makakita na po kami ng pictures na sa California na kayo. Pray for it. So, manifesting na, diba? Dinideclare na natin. Hopefully, maging okay na po lahat ng travel restrictions and okay na yung maging okay na lahat. Wala nang pandemic. Tuluyan na po talagang mawala. So, yun guys, sa mga nawawalan po ng confidence sa sarili po nila, okay, always know that you are loved, you are beautiful, you are capable, you are victorious, and you are a child of God. So, wag mong hayaan na merong rason para mawalan ka ng pag-asa at magpatuloy sa buhay. Kasi, yun nga, kanina, minsan, redirection lang pala yan. Pasalamatan mo hindi ka napunta dyan kasi merong God's best for you. So, thank you so much, Miss Lani, and thank you so much sa ating mga viewers for this afternoon. I hope na-inspire po kayo sa story ni Miss Melanie. So, ayan, si Miss Melanie, ayan, dyan lang naman yan. And I know Miss Melanie is willing to help to anyone who has questions along the way. So, thank you guys. Thank you, Miss Melanie, and enjoy your weekend. Mag-Jollibee po kayo at mag-Starbucks din kayo. Thank you, Coach. Thank you po sa lahat. Thank you.